Magandang gabi po sa bawat isa and welcome sa atin pong family altar ngayon pong araw ng Friday, September 1st, 2023. May mga kapatid, ang bilis po ng panahon. Ano ho? So ngayon po ay Setyembre na. Ito po yung tinatawag na Burr Month at marami na naman po ang magiging abala sa ganito pong season at kaya mga kapatid, habang tayo po ay binibigyan pa ng Diyos ng kalakasan, sulitin po natin at gamitin po natin ito sa talagang makabuluhang bagay. Kaya nga ngayong gabi, gusto po nating i-welcome yung mga kapatiran po natin, nakasama na po natin for this evening. Yung mga naka-join sa iba't ibang lugar. Magandang gabi po sa inyo. At gaya po ng sinabi ko kahapon, kayo po ay malaking blessing sa gawain po ng Panginoon. Encouragement ko po kayo sa ministry. Kaya nga tayo po ay nakapagpapatuloy sa gawain. Siyempre, una, dahil po sa biyaya ng Panginoon. At siyempre, kayo po na laging nandyan, na nakasuporta at nananalangin para po sa amin at maging sa gawain po ng Panginoon. So kaya salamat din kay Brother Gab and kay Brother Roden sa kanilang inawit, sa kanilang natatangin bilang na inalay sa Panginoon, na ang title po ay All of Me. Kita nyo nga naman talaga itong magkaibigan na ito. So purihin ng Panginoon. Talagang sila po ay naglilingkod sa atin pong buhay na Diyos. So di na ho tayo papakatagal pa. Tayo po ay mag-aaral na ng salita po ng Panginoon. And please, buksan po natin ang ating mga Bible in 1 Peter chapter 3. Ito po ang ating pag-aaralan for this evening. Verses 8 to 9. Sige po, kung kayo po ay may mga Biblia, buksan po ninyo at atin po nga sabay-sabay basahin at pag-aralan ito pong mga talatang ito. Again, 1 Peter chapter 3, verses 8 to 9. Ito po ang sabi ng mga talata. Finally, be ye all of one mind, having compassion one of another. Love as brethren, be pitiful, be courteous, not rendering evil for evil, or railing for railing, but contrariwise blessing, knowing that ye are thereunto called, that you should inherit a blessing. Tayo po munang lahat ay yumuko at pumikit, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, amin pong hinihiling ang inyo pong pagkilos, paggabay sa bawat isa po sa amin. Patnubayan mo po at ilagay mo po, O Diyos, ang inyong mga kamay sa amin pong ginagawang serbisyo. Ikaw po ang kumatagpo sa bawat isa sa amin. Magkakahiwalay man kami, Panginoon, pero nababasa mo po ang laman ng aming isipan, ng aming mga puso, at ang lahat ng ito ay ginagawa po namin, Panginoon, para sa amin pong pagkilala at pagbibigay pugay sa inyo pong biyaya at kapangyarihan. Kaya Panginoon, sa iyo po namin tinatagubili ng kaayusan, ang tagumpay. Ikaw po, O Diyos, ang aming pinag-aalayan ng aming pong serbisyo ngayong pong gabing ito. Pagpalain mo po ang aming ginagawang family altar. Pagpalain mo po ang mga kapatiran na kasama po namin sa mga oras na ito. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. So again, mga kapatid, ito po ay kumbaga mahalagang mensahe na gusto pong ituro sa atin ng Panginoon. Well, the title of our message for this evening is Building Each Other Up. Again, building each other up. So, ibig sabihin, ang kalooban po ng Panginoon sa bawat isa sa atin ay makitang tayo po ay nagtutulungan. Kumbaga, atin pong iniaangat ang isa't isa. Tandaan niyo mga kapatid, ito po ay utos ng Panginoon. Kaya mahalaga po na tayo ay meron pong ganitong kaisipan bilang anak ng Diyos, tunay na mananampalataya, na dapat tayo po ay kinakakitaan ng ganitong katangian na tayo po ay hindi po naghahatakan pababa, kundi tayo po ay nagtutulungan pataas. Kasi yan naman po talaga ang kalooban po ng Panginoon. Balikan lang po natin. Yung sinabi po kasi sa verse number 8,
Ito ho yung talata na kumbaga pinaka-key verse natin. Sabi po ng verse number 8, pakinggan po ninyo. Finally, be ye all of one mind, having compassion one of another. Love as brethren. Be pitiful. Be courteous. It's true that God has called certain people to lead His people as we all minister to one another. But He has not called the leaders to do all the ministry themselves while the rest of the church cheers them on. When the members of a church are not ministering to one another, listen, the church will no longer be able to function well. Kaya kapag ang tingin ng mga kapwa natin mananampalataya, ako, yung mga workers lang ang dapat nagtatrabaho o kumikilos para sa ministry, mga kapatid, hindi ho makagagalaw ng tama. Hindi ho makakausad ng mabilis ang gawain po ng Panginoon. Kasi ito po, ang kalooban ng Diyos, bawat isa po sa atin ay dapat mayroong ginagawa. Mayroon tayong trabaho na dapat ina-accomplish natin para sa ministry. Kasi naniniwala po tayo na bawat isa po sa atin ay binigyan ng Diyos ng katangian, ng kakayanan, para tayo po ay maging kapakinabangan sa ministry ng Panginoon. One of the best ways to love one or to love our neighbors as ourselves is to seek ways to encourage and to strengthen and to guide them. Because I believe, ang sabi ng Panginoon, love one another. Napakahalaga po kasi na maintindihan po natin ito pong salita ng Panginoon, itong katuroan na ito, dahil kung talagang tayo po tunay na mga anak ng Diyos, ang dapat nakikita po sa atin, mga kapatid, pakinggan po ninyo, dapat pag-ibig. Hindi ho espiritu ng pakikipag-away. Hindi ho espiritu ng kalaban. Dapat ang nakikita po sa atin bilang mga anak ng Diyos ay yung pag-ibig na siyang umiiral para atin pong ibigin ang ating mga kapwa. Well, contextually speaking, hindi naman po yan literally na yung mga neighbors lang natin sa paligid. Yung kapitbahay natin, yung katabi natin doon sa lupang atin pong tinitiran. Mga kapatid, naniniwala po ako, yung tinutukoy dyan ng Panginoon ay yung neighbors, ay yung mga kapwa natin believers. Pwedeng yun din po ang gustong kumbaga ituro sa atin ng Panginoon na yung ating mga kapwa mananampalataya. Kasi ito po ang challenge dyan . Tignan niyo po mga kapatid, hindi ho talaga natin magagawang ibigin ang kaaway, hindi ho talaga natin magagawang ibigin yung neighbors natin na literal, yung mga kapitbahay natin dyan sa labas, kung hindi ho natin kayang ibigin yung mga kapatid natin sa Panginoon. Yun na nga hong kaparehas po natin ng Espiritu . Yung kagaya na nga ho natin ng ginagawa sa Panginoon . Hindi ho natin maibig-ibig. Di lalo na ho yung mga hindi naman Kristiyano. Naintindihan niyo po yung ibig ko sabihin, mga kapatid. Lalo na ho yung mga gumagawa sa atin ng masama, yung tinatawag nating enemy. Hindi ho talaga natin yan maiibig. Kaya nga, mga kapatid, maganda po siguro na sa ganitong kaparaanan, simulan natin. Na i-apply yung pag-ibig na tinuturo po ng Biblia. Yan ho ay yung pag-ibig ng Diyos na ibinigay sa atin, na siya namang ibibigay din natin sa kapwa natin. Kaya nga, mga kapatid, naniniwala po ako, building up others doesn't come from an attitude of superiority or a holier-than-thou outlook. Ito po ay, kumbaga, nasa puso. Hindi ho yan sa galing, hindi ho yan sa itsura, hindi ho yan sa position. I believe, ang talagang pagpapakita ng pagmamahal o pagtatayo at pag-aangat ng iba, mga kapatid, ay depende po yan sa kung anong damdamin meron tayo. Kaya nga, rather building up others comes from the humility of remembering how much others have done for us. Lagi nating iisipin, yung mga taong yan na nasa paligid natin, kailangan natin yang gawa ng kabutihan sapagkat tayo po ay tumanggap lamang ng kabutihan na ginawa din sa atin ng iba. Imaginin po ninyo, mga kapatid, para lang po mas maging klaro ito sa atin. Kung ang mga nakasama po natin ngayon sa church,
tunay ng mga tumanggap sa Panginoon. Gusto ko lang po kayong tanungin, paano niyo po tinanggap ang kaligtasan? Sino ang nagdala sa atin ng Ebanghelyo? Hindi ba tayo po ay kinatok, inaya, binisita, pinuntahan, pinanalangin, pinagsumikapan ng iba para tayo po ay mapabilang sa mga anak ng Diyos? Para tayo po ay mapabilang sa mga pupunta sa langit. Hindi ba't may gumawa niyan para po sa atin? Naintindihan niyo ho, mga kapatid? So, ibig sabihin, para maging klaro, kaya ho tayo naging mananampalataya dahil may ginamit ang Diyos. Ito ho ang challenge. So tayo ngayon, bilang mga tumanggap sa Panginoon, Kristiyano na, dahil may mga tao na nagpagamit din ng kanilang sarili, ng kanilang buhay, mga kapatid, hindi ba dapat lang tayong gumanti rin ng kabutihan sa iba? Sapagkat kung hindi nila tayo ginawan ng kabutihan, mga kapatid, hindi rin ho tayo magkakaroon ng kaligtasan. So anong ibig ko pong sabihin? Kaya nga, dapat ang isipin natin, dahil may gumawa sa atin ng mabuti, kailangan din ho natin gumawa ng mabuti para naman sa iba. Para hindi ho tayo mahirapan na i-apply yung sinasabi po ng Bible. Building up others comes from the humility of remembering how much others have done for us. There is no better way to build up others than to point them to Jesus, the master builder. Kaya nga, ito ho ang magandang pag-aralan natin, mga kapatid. Dito ho sa ating pinag-aaralang topic. Napakaganda ho nito, mga kapatid. Talagang lalo ho nating mararamdaman ang sarap sa gawain kapag ang bawat isa po sa atin in-apply ito pong katuruang ito. How can we build each other up? Paano ba natin ito magagawa? Paano ho natin ma-apply yung sinasabi ho ng Biblia? Number 1, by sympathizing with each other. Yan po ang sabi ng verse number 8. In 1 Peter chapter 3, pakinggan po ninyo. Finally, be ye all of one mind. So, meron pong parang namumuong mensahe dito sa verse number 8 na ang gustong tukuyin magkaroon daw ng tinatawag na unity. Okay? Unity. Bakit po? Sabi niya, be ye all of one mind, having compassion one of another. Yung salitang compassion, mga kapatid, ay nagbibigay idea sa ating lahat na dito po sa ating gagawin, kasama po yung ating puso. Be ye all of one mind and having compassion one of another. Kaya mahalaga po ang puso, mga kapatid. Mahalaga po yung ating pakikisimpatya sa iba. Kaya nga kung ang tingin natin sa buhay natin at kalagayan natin, tayo po ay nakakaranas na iniaangat tayo ng Panginoon. Abay mga kapatid, maganda ho na tayo maging kasangkapan ng Diyos para maiangat din natin yung iba. Tingin ko po, kung ganun ang kalagayan natin, ang purpose niyan, kaya tayo iniangat ng Panginoon para tayo po ay mag-angat din ng iba. Hindi para sarilinin lang natin yung kalagayan natin ngayon. I believe, kaya tayo nilagay ng Panginoon sa iisang gawain para makita yung atin pong kahalagahan at pangangailangan para din po sa iba. Kaya anong sabi po rito? Having compassion one of another. Love as what? As brethren. And be pitiful and be courteous. So mga kapatid, malinaw po na itong verse number 8 na ito ay nagpapakita na dapat tayo ay nakikisimpatya, lalo pa doon sa mga kapatid nating mahina. Sabi nga ng Bible, yung mga may feeble mind, yun talagang nakikita natin na hindi makausad-usad sa kanilang pananampalataya, hirap lumago, hirap magbigay ng kanilang sarili para magamit sa gawain ng Panginoon. Mga kapatid, ito po ang dapat nating maintindihan. All these instructions emphasize the need for unity. Because in verse number 8, be ye all of one mind. Amen? And within the body of Christ, when we are of one mind, we can sense what others need because they are the same things we need. Kung ano yung kanilang kailangan, parang ganito po
Sana pakinggan po natin ito. Tayong mga nauna sa mga kapatid natin sa Panginoon, na ngayon pa lamang silang nagsisimula, hindi ba tayo ang marapat na makaunawa ng kanilang pangangailangan? Alam niyo po kung bakit? Kasi napagdaanan po natin yung kanilang kalagayan ngayon. Yun po ang isang magandang isipin natin, tayo ang unang makakaunawa sa mga bago nating kapatiran na dumadaan sa persecution. Wag ho natin silang kagalitan, wag ho natin silang i-judge, wag ho natin silang bitawan. Mas lalo ho nilang kailangan yung mga kagaya ninyo, yung kagaya ng mga kapatirang matagal na at talagang nanatili through thick and thin, nandyan sa gawain, mas dapat ho nating lalong patunayan na tayo po ay pwedeng kasangkapanin ng Panginoon para sa iba nating mga kapatid na mayroong pangangailangan. Because a humble attitude is willing to give before it receives. So yan naman ho ang totoo eh. Kung talagang tayo mayroong humility, hindi ho natin titignan na yung ating gagawin parang panlalamang ng iba sa atin eh. Kung tayo po ay nagiging channel of blessing, nagiging kalakasan tayo ng iba, nai-encourage yung iba, o kaya nakakatulong tayo materially, financially, physically, emotionally, and higit sa lahat, spiritually, mga kapatid, hindi ho yan parang baliwala. Yan po ay dinisenyo ng Panginoon na kung bakit mayroong nauna sa atin at mayroong sumusunod sa atin. Kasi nga, ang tama, ang sabi po ng Bible, atin pong iangat, tulungan ang isa't isa. Yan ho ang kalooban ng Panginoon. Bigyan ko po kayo ng example. Okay? Sabi po kasi ng 1 Corinthians chapter 8 and verse number 1, ito po yung pangyayari na kung saan itong mga kapatiran sa Korinto, parang hindi ho nagiging maganda yung kanilang asal o yung behavior. Tignan po ninyo, sabi po ng verse number 1. Ano po? 1 Corinthians chapter 8. Now, as touching things offered unto idols, we know that we all have knowledge. But knowledge puffeth up, but charity edifieth. Kaya, kumbaga, kung titignan po ninyo, the Corinthians appealed to Paul to settle a disagreement. But their question revealed their lack of unity more than it displayed their knowledge. So, ang problema ng mga taga-Korinto, ito po, marami silang alam. May mga nakapag-aral, matalino, pero ang problema, hindi sila nagkakaisa. And sabi nga ng verse number 1 sa 1 Corinthians chapter 8, knowledge puffeth up, but charity edifieth. So anong ibig ko sabihin? Kung minsan, hindi ko sinasabing palagi o kaya nilalahat, kung minsan, yung karunungan, yung katalinuhan, dinadala tayo niyan sa kapalaluan. Uulitin ko po, mga kapatid, hindi lahat ng nakapag-aral, ng matalino, o may alam, mayabang. Kundi ang sinasabi ko po, kung minsan, yan po ang nagiging kasangkapan ng kaaway para tignan natin yung sarili natin na higit tayo sa iba. Kung ikukumpara tayo sa iba, feeling natin kung minsan nakalalamang tayo. Kaya nga anong paalala ni Apostle Paul? Huwag nating tignan na yung sarili natin na higit tayo sa iba. Kundi kaya tayo merong ganyang kalagayan, kasi nga po, pwede tayong gamitin ng Panginoon para tulungan, agapayanan, at samahan yung mga ibang alam naman nating hindi makasabay sa kaya nating gawin para sa Panginoon. So in short, ang gustong mangyari ni Apostle Paul sa kanila, ay hindi isettle kung ano yung disagreement, kundi ang isettle nila, magkaisa kayo. Paul was more interested in building them up by emphasizing their need to love one another than he was in settling their disputes and disagreements to each other. No, hindi po yon ang gusto ni Apostle Paul. Ang gustong sentrohan ni Apostle Paul dito, alam nyo kung ano? Yung magmahalang kayo. Kasi nga, ang Korinto, kung titignan po ninyo, marami dyan nakapag-aral, may negosyo, maganda ang kinabukasan, kinabubuhay. So, parang, kumbaga, sila yung typical na merong pwedeng ipagmalaki. Yun nga lang, ang problema,
Dahil pare-parehas silang merong ganung kalagayan, ang nangyayari po, nagpapataasan. Kung tutuusin, gawain ho sila ng Panginoon. Kahit nasa ang lugar tayo, kahit nasa bansa na puno tayo ng pagpapalat, kasaganahan, o kaya nasa syudad tayo, nasa lugar tayo na maganda yung ating kalagayan, kagaya rin ng iba, mga kapatid, hindi ho tayo dapat nagpapataasan Kasi ang tama, dapat tayo po ay nagtutulungan. Sabi nga ho ni Apostle Paul, yung mag-ibigan kayo sa isa't isa. Kaya nga mga kapatid, ito po ang bagay na gustong ituro sa atin ng Panginoon. Paano ba natin magagawa, how can we build each other up? Simpleng-simple, by sympathizing with each other. Sana sabi nga ni Apostle Paul weep to them that do weep. Yung mga umiiyak, yung nagmo-mourn, yung nagdadalamhati, yung mabigat ang kalooban, makisama tayo sa kanila. At yung mga nagsasaya naman, makigalak din tayo sa kanila. So, anong ibig ko sabihin? Ibagay natin yung sarili natin para sa kalagayan ng iba. Huwag ho nating i-isolate yung sarili natin na parang ang tingin natin, hindi na kami magka-level. No. Hindi ho tayo itinataas ng Panginoon para iwan natin yung iba. Itinataas tayo ng Panginoon para maging kasangkapan niya tayo sa pagtatayo at pag-aalaga sa iba. Kasi yun ho ang tama at yun po ang kalooban ng Panginoon. Mahalaga po ang bawat isa sa atin. Kaya nga, yan ho yung unang bagay. And then second thing is, by sharing gifts with each other. By sharing gifts with each other. Pansinin po ninyo, in 1 Corinthians chapter 14, okay, verse number 26, ito po ang sabi nung talata. How is it then, brethren, when ye come together? Parang tayo po, kumbaga imagine ninyo na tayo pupunta ng church. Parang ito ho, yung sinasabi ni Apostle Paul when you come together, every one of you had a psalm. Okay? Meron tayong awitin sa ating puso and hath a doctrine. May alam tayo sa Biblia. And hath a tongue. That time, meron pong tinatawag na speaking of tongues. And hath a revelation. May vision. And hath an interpretation. Kayang mag-interpret. Ano po? And let all things be done, listen, let all things be done unto edifying. So, meaning, yung kakayanan ko, yung kakayanan po ninyo, yung kakayanan ng iba, pag tayo ay nagsama-sama, hindi ho ibig sabihin yan, magpapagalingan. Yung aking kakayanan mas magaling sa kakayanan ng iba. Mas importante ko kaysa sa kayang gawin ng iba. Mga kapatid, tingin ko po, hindi ganon ang biyaya ng Diyos sa atin. Hindi po ganon ang ibig sabihin nitong sinasabi ni Apostle Paul. Kaya kapag tayo ho ay nagkikita-kita sa gathering, sa worship, sa gawain ng Panginoon, ang tama, i-practice natin yung ibinigay ng Diyos na kakayanan. Kung anumang gift yan, naniniwala ako, yan dapat para sa ikalalakas. Kaya nga, kung may mga taong humahanga sa nagagawa natin, purihin ng Panginoon. Pero hindi ho dapat maging tungtungan yan para tayo maging palalo. Kasi po ayaw ng Diyos na tayo nagmamalaki. God resisted the proud. Tandaan po natin, hindi ho tayo pwedeng magmataas, hindi ho tayo pwedeng magmayabang o magmalaki sa ating sarili kapag may nagagawa tayo. Tandaan po ninyo, biyaya lamang po yan ng Diyos. Biyaya lang po yan ng Panginoon. Wala ho tayong pwedeng ipagmayabang kahit kanino pa man sa atin. Lahat po tayo nabubuhay lang sa biyaya ng Panginoon. Kaya nga, di ba ito ang maganda? Meron tayong mga manunugtog. Okay? Meron ho tayong mga singers. Meron ho tayong mga adult members na talagang nananalangin sa atin. Meron ho tayong media ministry. Meron ho tayong mga, talagang masasabi nating gifted sa pag-awit. So di ba't ang maganda, pag tayo po ay nagsasama-sama sa gawain ng Panginoon, ang lahat ng yan,
ginagamit natin for the glory of God. At kapag yan para sa kaluwalhatian ng Panginoon, titiyakin ko po sa inyo, yan po ay nakalalakas. Nakaka-encourage. Alam nyo, yung makita lang na natin yung mga bago natin, nagpa-participate sa ministry, abay mga kapatid, napakalaking encouragement po yan. Lalo pa't sumasali pa sila sa choir. Lalo pa't nai-involve pa sa mga soul winning. Lalo pa't sumasama sa pagkanta. O makikita po ninyo sa ibang mga ginagawa sa ministry. Hindi ba't yung mga bagay na yan, alam niyo po, yan ang kalooban ng Diyos . Hindi naman ho tayo para maligtas lang . Mga kapatid, tandaan po ninyo, hindi lang ho tayo para sa kaligtasan. Tayo rin po para sa serbisyo sa ating Panginoon. Kaya habang nabubuhay tayo, lagi nating tandaan, kaya tayo pinalalakas, kaya tayo tinutulungan, kaya pinuprovide ng Panginoon yung ating mga pangangailangan sa kadahilan ng gusto niya po tayong magamit. Kaya nga mapalad ho tayo kung tayo po ay binigyan ng Panginoon ng matatawag nating ministry. Tingnan niyo po, sabi ng 2 Corinthians chapter 12 and verse number 19. Pakinggan po ninyo. Again, think ye that we excuse ourselves unto you. We speak before God in Christ, but we do all things. Sabi ho ng Bible, but we do all things. So, ibig sabihin, dearly beloved, for your edifying. Kaya nga yung mga singers, kanta lang po kayo para maka-encourage. Yung mga musicians, tugtog lang kayo para maka-encourage. Yung media ministry natin, paggamit nyo yung kakayanan at buhay ninyo para kayo'y maka-encourage. So ano pa mang ministry? Yung mga teachers, yung mga nagtuturo sa mga bata, yung mga disciplers natin, yung mga soul winners natin, yung mga preachers natin, lahat mga kapatid, yung ating kakayanan, gamitin natin ng sabay-sabay, gamitin natin ng pare-pareho, at titiyakin ko po, yan ay magiging kalakasan ng mga kapatiran, at yan din po ay magiging kalakasan ng gawain ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, mahalaga po yan. We serve the church best when we understand our roles and gifts and work together with the rest of the body so that all may benefit. Sabi nga ng Bible, we are compacted to each other. We must be careful not to overstep our boundaries or to seek attention for our particular contributions. Maganda ho, ang naiisip natin, kaya tayo nagpapagamit, hindi para agawan yung iba, hindi para unahan yung iba, hindi para paalisin yung iba, kung hindi, kaya tayo nagpapagamit ng kakayanan natin sa Panginoon simply because gusto nating maka-edify. Gusto nating i-strengthen yung church. Gusto nating maging malakas yung mga kapatid natin na mahina sa paglilingkod. Yun ho ang ibig sabihin nito, mga kapatid. Kaya nga, sana po talagang ito po maunawaan natin ng lubos na ang kailangan po nating gawin magtulungan. Ang kailangan nating gawin talagang magmahalan sa isa't isa. Ang kailangan ho nating gawin makita natin na bawat isa po sa atin, makinig po tayo mga kapatid, na bawat isa po sa atin ay mayroong pangangailangan. Kaya nga, yung pangangailangan ng iba, baka nasa akin o baka nasa iba nating kapatid. O kaya, yung pangangailangan nyo o pangangailangan ko, tandaan po ninyo, hindi lahat nasa atin. Hindi ho lahat nasa atin. Meron tayo mga kailangan na nasa kakayanan ng iba. Kaya nga ang tawag po sa atin body of Christ. Anong ibig sabihin po nun? Meron po tayong magkakaibang role, function, and part sa ministry. Kaya maintindihan ho natin yan mga kapatid. Mahalaga po na tayo ay nakakaunawa ng atin pong mga kalagayan. And number 3, by savoring each other. Anong ibig ko pong sabihin? Hindi ba dapat tayo po ay, kumbaga para bang napapakinabangan, nagtutulungan, nagmamahalan? Sabi po ng Ephesians chapter 4. Pakinggan po ninyo verses 16, 29, and 32. Sabi po rito, from whom the whole body fitly joined together and compacted
by that which every joint supplieth according to the effectual working in the measure of every part, maketh increase of the body unto the edifying of itself. So yung verse number 16 pa lang, malinaw na ang dapat nating ginagawa, sabi ho ng Bible, for the whole body fitly joined together. So ibig sabihin, ako, kayo, sila, bawat isa sa atin, magkakaugnay. Kumbaga parang katawan, malayo man yung braso sa talampakan natin, magkadugtong at magkaugnay pa rin yan. Malayo man yung tuhod sa siko, mga kapatid, magkaugnay pa rin yan. Magkalayo man yung kamay at paa natin, magkaugnay pa rin yan. So anong ibig ko pong sabihin? Bawat isa po sa atin ay hindi ho po pwedeng magsabing hindi natin sila kailangan. No, kailangan ho natin ang bawat isa. Napakahalaga po na maintindihan natin itong bagay na ito by savoring each other. So anong ibig ko sabihin? Dapat tayo po para bang nagiging kasiyahan ng iba. Nagbibigay tayo ng joy, nagbibigay tayo ng savor, nagbibigay tayo ng lasa, nagbibigay tayo ng happiness sa iba. Yun ho yung maganda niyan eh. Sabi nga ng verse number 29, let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. So, lagi ho nating tignan na yung ating sasabihin, pwedeng yan po ay makalakas, pero pwede rin po yang makahina. So, anong ibig sabihin? Paalala ho sa atin ng Biblia, let no corrupt communication proceed out of your mouth. Hanggat maaari, yung atin daw sasabihin, yung lalabas sa bibig nating salita. Ano pong ibig ko sabihin? Dapat yan seasoned with grace. Laging nakaka-encourage hanggat maaari na pag tayo ay nagbitaw ng salita, talagang may matutuwa. Pag tayo ay nagbitaw ng salita, talagang mayroong lalakas. So imagine ninyo yan po ang sabi ng Bible. And verse number 32, and be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, and even as God for Christ's sake hath forgiven you. Kaya pag tayo ay nakikita-kita sa gawain, ang maganda, nagiging encouragement tayo sa iba. Pag nakita tayo, natutuwa yung iba. Kasi nga, dapat yun po ang ating maging goal sa buhay. Maging kalakasan, maging encouragement, maging ka-body-body, maging katuwang sa ministry. Hindi ho maganda yung meron tayong iniiwasan sa church. Hindi ho maganda na meron tayong gusto lang binabarkada at namimili tayo ng kasama. Hindi ho pwede yan sa katawan. Pwede bang ayaw ni daliri sa braso? Pwede bang ayaw ni kamay sa siko? Ayaw ni paa sa binti? Mga kapatid, lahat tayo ay kumbaga interconnected. Sabi nga ng Bible, compacted, fitly joined together. So anong ibig sabihin mga kapatid? Mahalaga po na tayo ay dapat maging kasiyahan, kagalakan, at nagbibigay ningning at kulay sa buhay ng iba. Kumbaga para tayong nagpapasaya sa kanila. Kaya mahalaga ho yung inyong presensya, mga kapatid. Sa tuwing meron po tayong gathering, pag meron tayong pagtitipon, Miyerkules, Linggo, o kung ano pa man, mahalaga po na tayo ay nagkikita-kita. Alam niyo kung bakit? Kasi po, encouragement kayo. Kalakasan ko po kayo at sana ako, pag nakikita nyo, lumalakas din kayo. Sana yung iba, ganun din. Pag nakikita nyo sila at nakikita nila kayo, sana nagbibigay kalakasan sa isa't isa. Kumbaga, natutuwa tayo. Alam nyo, natutuwa ako sa mga reaksyon ng mga members na pag every Sunday, halos magyakapan. Halos hindi magbitaw ng mga kamay. Halos ayaw maghiwalay. Nami-miss ang isa't isa. Kasi yun naman talaga ang dapat maramdaman natin sa mga kapatid natin sa Panginoon. Kaya nga, paalala ko po, sana'y huwag tayong namimili lang ng gusto nating ka-fellowship. Sana talagang lahat ng yan, talagang napapansin natin, nababati natin, nakakausap natin. Kasi po, naniniwala ko,
bawat isa po sa atin ay mahalaga. Bawat isa po sa atin ay may katangian at kakayanan na pwedeng magamit para sa pangangailangan ng iba. Kaya nga mga kapatid, para po sa ating paglulundo, ito po ang sinabi ng Hebrews chapter 13 and verse number 1. Magandang challenge po ito sa ating lahat. Sabi ho nung talata, let brotherly love continue. So kayo po, baka pwede niyong basahin dyan po sa ating screen. Sabi ng verse number 1, sabay-sabay po tayo, mga kapatid. Let brotherly love continue. Kumbaga lagi tayong mangag-ibigan sa isa't isa. Magpatuloy tayong umiibig, hindi lang sa Panginoon, kung hindi maging sa bawat isa po sa atin. Ito nga ang sabi ng Panginoon Kung yung kapatid mo, hindi mo kayang ibigin na nakikita mo, paano pa sasabihing mahal mo ang Diyos na hindi mo naman siya nakikita? Kaya nga, mga kapatid, ito ho ang magandang hamon sa atin. Wala lang ho tayo rito Pwede bang sabihin nyo sa kapitbahay ninyo? Pwede bang kung meron kayong katabi dyan, sabihin sa katabi nyo, mahal kita sa Panginoon. Tama po. Kasi nga, let brotherly love continue. Kaya nga sana sa gabing ito, tunay po na tayo ay natuto at napagpala ng salita po ng Panginoon. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa aming natapos na pag-aaralan. Salamat po sa karunungan. Salamat po sa biyaya at kapangyarihan ng inyo pong salita. Tunay po, Panginoon, na ang aming pong tinalakay ay maging kapaki-pakinabang para po sa aming pang-araw-araw na buhay at maging sa amin pong relasyon sa kapwa po namin sa gawain. Kaya Panginoon, salamat po sa muling pagtuturo na ibinigay mo sa amin. Pagpalain mo ang lahat ng nakinig, pagpalain mo po ang mga kasama namin sa mga oras na ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. So,